tagumpay na nasagawa ang rally. So nandito tayo guys sa Mindiola. All the regulation law! Si Marcos mismo! Si Marcos mismo! Dr. Sate! Maraming salamat sa pagtatanghal ng singgad. Ngayon naman, ay tutunguhin natin ang usapin kung paano pinahihirapan ng inutil na kabiyerno ni Marcos Jr. kasapot ang imperialist ng US, hindi lamang sa pagtaas ng presyo ng langis, kung hindi sa pagtaas din ng presyo ng bilihin, habang ang mamamayang Pilipino, ang mga manggagawang Pilipino ay patuloy na naghihirap dahil sa kawalan ng nakabubuhay na sahod sa Pilipinas. Pagbigyan tayo ng mensahe ng pakikisa, tinatawagan natin si Teacher Kat Ortega mula sa All UP Academic Employees Union Tiniban. Mainit na pagbati, mga kababayan! Kasi init ng panahon, ang ating dugo ay nag-iinit din dahil sa mga nakaka-stress at nakakagalit na nangyayari sa ating bayan. Ang musikal, isang guro at isa ring computer, nagigisa sa laban ng mga tsunet dahil ang laban nila ay laban ng sambayanang Pilipino. Napalitaan po natin nitong nakaraan, isang tricycle driver po na 30 taon lang namamasada ay pinagkaitan ng ayuda. Pinapunta niya ang kanyang anak dahil siya ay may sakit na sa ospital. Pero ang sabi ng DSWD, hindi pwede. Hanggang sa nakamatayan na lang po ng kawawang tricycle driver na hindi niya natanggap ang kakarampot na ayuda mula sa pamahalaan. Ganyan po walang puso, walang malasakit, at hindi makatao ang sistema ng gobyerno nito. Noong isang araw po sa amin sa Quezon City, pumila ang mga driver ng jeep. Maagang-maaga tulog na tayo, madaling araw, pumila sila para mabilis at makapasada pa dahil sa hirap ng buhay ngayon. Pero ito po nangyari, may isang manong driver na nahimatay sa bubong. At meron din po na mga pumila hindi nakakuha ng ayuda. Wala daw kasi sa master list ang kanilang paralan. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, kundi triple ang dapat na binibigay ng gobyerno sa ating mga super. Una dahil sa pagtaas sa pagsirit ng presyo ng langis ng dating 700 to 800 na kita ng isang jeepney driver, ngayon swerte na lang po kung maka 200. Yung iba, 50 daw, 20 pesos na lang ang tayo uuwi.
sahod. Sa simpleng pag-google na lang po natin, ang sahod po, halimbawa sa United States, ang minimum wage po nasa 400 per hour. 400 plus 400? 800. Dalawang oras ka lang ng trabaho, 800 na yon. Sa Pilipinas, magkano po minimum wage natin? 695. Kaya, laging isinisigaw yung living wage po ng 1,200 dahil grabe po, napakasawal ng kalagayan natin dito sa Pilipinas. Iikabit ko na rin po yung kalagayan natin no, sa universidad na marami pong kontraktual. Piliin mo po kamakailan na ating Pangulo. So, hinarangan po yung piso na dapat pasahin ng mga drivers. Sa mga empleyado ng gobyerno, hinarangan din po yung 43.2 billion po na budget para sa plantilla items, para sa sahod, para sa pensyon ng mga manggagawa, ng mga empleyado. Ganun po ang ating pamahalaan. Inaharang yung mga bagay na dapat ay para sa benepisyo natin. Samantalang sila, pinubulsa lamang po yung pera na ating po pinagpapaguran. Tugot pawis po ang ating iniaalay. Bukod po sa excise tax at value-added tax, manawagan din natin ang oil deregulation law ay ipasulat dahil wala po itong silbi sa taong bayan. Bago pa man po ang krisis, bago pa ang gera, linggo-linggo, sige lang ng sige, taas ng taas, ang ating mga kumpanya ng langis, silang mga kakakal, mga swapang, sila lang ang nakikinabang, habang tayo po ay patuloy na nalulugod sa paghihirap, hindi na malaman kung saan bumuli ng panggastos sa pang-araw-araw. At pamuli na lang po, ating kinukuntina ang pamagdulo na ating pagturusa ang gera ng US at ng Israel sa Iran. Ang mga bata nananahimik lang po, naglalaro, nag-aaral. Ang mga mamamayan simpleng namumuhay nagtatrabaho. Tignan na lang kung babagsakan ng mga benta at ng mga missile. Ang mga nagsabot, iisipin. Dapat po natutulungan na lang para labanan ang global warming, ang climate change, ang basura, ang polusyon, ang cancer, ang COVID, ang mga sakit na umuusbong, ang kagutuman at kahirapan sa mundo. Pero ano pong ginawa ni Trump? Nagtomba ba? Ano ba ang silbi? Ano ang saysay? Ano ang punto ng gerang ito? Wala po, kundi pumatay ng inosenteng mga mamamayan. At maski tayo ay apektado sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya naman tayo po ay sama-sama patuloy na kumikilos, kumintindi. Para itama ang mga mali. Ipaglaban na ating mga karapatan para makamtan ng katarungan, kalayaan, kapayapaan at pag-ibawaan sa buhay. All the regulation law, ibasura! Ibasura! All the regulation law, ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Maraming Tagumpay na nasagawa ang rally guys at tagumpay naman at napahayag naman nila ang kanilang saloobin. At ngayon ay organized dispersal na. Yan sila napakarami.